the original text easy to understand according to DeepStar 2014. So it is feature-centered and does not contribute much interesting activities towards students according to Wang and 2007. So paraphrastic approach is also known as translation approach. Translation approach because teachers translate other words, unusual language. Because teachers translate other words in unusual language or unusual words to the students. So the teacher the learners can understand the unusual words. Unusual words kay kanang mga lalong mga words na dili masabta sa mga student. So the teachers can translate it para masabta sa mga estudyante. Only ang the first na one niya na siya. So for example kanang the one approach is also known as translate kanang ang teacher kay ang translate ang mga word na unusual na dili kay familiar sa mga learners para masabtan nila. Masabta. So for example, when the teachers discuss about the Bloom's taxonomy, so the other student can really understand what is the Bloom's taxonomy. So the role of teachers is kanang yang i-translate ang role of Bloom's taxonomy or kanang yang mga topic na sunod sa ng Bloom's taxonomy in order na ang student kay maka-understand siya, masulit understand siya. So siya ang one. So especially in English grammar. Unless kung kanang fluent ka, kabalo ka sa tanan nga grammar nga or vocabulary nga lalong mga unusual. Dili kayo magamit ang familiarized nga mga words. Unless kabalo ka na so dili naka-need na magamit ang paraphrase approach. Pero dili ko ka perfect nga kanang asin kabalo jud ta sa mga word nga unfamiliarized. So according to Wang 18 2007, so the paraphrastic approach is also the most favored approach among all the approaches in teaching literature. It is because teachers use their own words to level to their student knowledge and they are making the deep meaning text into the most shallow text for them to really understand. So ano siya nga, ang paraphrastic kuno is the most commonly used nga kuan kanang paraphrastic approach, commonly used especially to teacher and students. Kay kanang because the teacher is kanang i-translate ang kuan kanang ang teacher need niya i-level yung thinking knowledge to sa mga knowledge sa mga student. Mo like one kanang commonly used ang kaning C1 paraphrastic approach sa tanan nga approaching and teaching literature. So mo to siya guys kanang for example kanang there is original text na kanang original text mo provide kanang original ay para bibit ang so mo ni siya original example of paraphrasing. So nakit one marker kasi may lang yung mga paraphrasing tapos mag-share mura din nga yung sulat pa
Na magamay siya into kanang pinadagko nga dili masabtan at into kanang pinagabay na masabtan tayo siya. Direct siya. Sabot mo? Yes. Sabot mo. Monia original. It's all about longer siguro. Wala na. So, monia niya original text and monia yang paraphrase text. Mo na yung example. Sira ning kana kining si Kwan daw kaning si paraphrastic approach is commonly used sa teacher. Kay kanang aside from kanang i-understand sa teacher ang mga words ana din yang i-translate para makasabot mo daw mga student kay there's sometimes mangput nga kanang kung mag-discuss ya dire din magamit siya mga unusual words na dili na tong unfamiliar words din dili ta kasabot so mura kanang wasted kay lang kanang wasting lang kayo yang kuan kanang sayang lang kayo yung discussion kay wala ta kasabot mo na yung kuan role ni paraphrastic approach so is mga takot mo kanang guys mga tao rewarding the text to secondary language or use other languages to translate it. So, pwede ka magamit o lain na language. Pwede mag-get ka na. Kung wala na English, gamitin mo siya itong Bisaya. Or na mga lisukin, mga isukin, mga shadow, mga dalong chip no word, then i-translate sa teacher. Mo na ito ng pamilya. Since it is an approach, so much as a Christianity pero if ang kuan, if it's written, para may right siya, usually gamit pa kuan. Na mga simple words, mga simplified words, mga simple words. Pwede ba usahay sa classroom kay nag-atrap, which is nag-aatid na students na para phrase this specific kuan, phrase, as ang English siya. Pero kung in discussion, approach, So, mo niya ang mga strength. Kaning kuan si kaning advantages and limitations. Para sa pagsabi sa kapopilahon na nag-contribute understand. So, ang strength niya ay unifies, complex, kanang simple niya mga lisod ng mga word. So, the paraphrastic approach makes difficult or complex material more accessible to students. By using simpler language or replacing content, teacher can help students understand text that might otherwise be too challenging. Kaya mga challenge kayo sa mga student na mga words or mga unusual words na hindi ka kabalo, pwede sila matabangan sa teacher na ipa-translate to siya. In kuwan ka ng mga yung simplified, complex to text. Masipon niya ang mga lisod ng mga words. Sabot na guys. Yes. So, the second is useful for language learners. Gamit yun siya sa mga learners kay dili punta dili man punta na student kay kabalo sa mga unusual words, Kaya mga lisod dito ang mga words. So, dili sila tanan kabalo sa mo na ana siya nga useful for language teachers and learners. Mo siya. So, this approach is particularly beneficial for student learning a new language or who have limited vocabulary. So, by translating or simplifying text, teacher can bridge language gaps and improve comprehension for non-native speakers. So, ang dili mga kabalo dili kayo kabalo mag-English, improve nila mga kuwan mga know sila kabalo sila sa mga word na kaning mga kuwan unusual word na lisod. Moto siya. Gamit din siya sa kuwan mga learners kaning paraphrastic approach. So, the third one is facilities quick understanding. Kanang in a way nga
kanang simple ra kayo kanang dali ra kayo mag-get sa mga student ang mga word na kwan kanang mga lisod ng mga word mo ni ang katulong nga yang kwan limited ay advantages derivation. So by reducing the complexity of the text kanang pasimulay o kanang pasimple o kanang words na text. So this can grasp or make ideas more quickly, make it easier to cover large amount of the materials in their study. So mo to siya kanang magits nimo upuan kanang magits nimo karon. Also, sabot. The one is weaknesses. The weaknesses. The number one is lack of student engagement. Sense nga ang teacher ang one na sa purposing approach is sense ang teacher ang centered. Dili kayo kanang makontra kayo ang one kaya malimit ka ang critical thinking sa mga student. Dili sila makakuan kay tungod kanang ikuan lang nila kanang maminaw sila sa ilang ipa-translate sila dili sila mabinuro nila mga vocabulary. So, number two is limit critical thinking. Simplifying and replacing can sometimes lead to an oversimplification of content, which might prevent students from developing higher order thinking skills. They may miss out on understanding nuance or deeper meanings that comes from analyzing complex sentences and ideas. So, mo to siya, maparehas siya sa lack of student engagement. Malimitan nila ang mga critical thinking ang mga student. Sige ra sila gamit aning paraphrastic approach kanang dili sila ma-familiar sa mga lisod nga word kay tungod kung maka-encounter sila mga drastic dayon nila. So ang limit critical thinking, dili sila kayo makakuha ng mga words na dili sila ma-familiar ka ng mga lisod na word, mga usual word, kaya dito na sila magkuhan ka na magsalig sa mga simple words. So, lays emphasis on language skills development. Since the approach focuses on providing simplified text, it may not encourage students to develop their vocabulary, grammar, or language analysis skills as much as other more interactive approaches do. So, ano siya nga, dili ma-encourage ang mga student na mo-learn o mga listed kayo mga word, mga shallow, mga lalong kay nagsalig na sila sa paraphrase. Kaya i-paraphrase doon nila itong pinasimple nga words. Mawag nila may